I'm so sorry. Dahil sa akin, nakatanggap ka ng panghuhusga kahit hindi naman dapat. I should have waited bago kita niligawan at inaya ng kasal. Masyado ako na-excite na makasama ka na habang buhay. Dear Amihan Stories presents The Billionaire's Cruise Ship Attendant Wife. Written by Suzy Kim. What if we get married and have kids of our own? Para pa ring panaginip para kay Camille ang sinabing yon ng VIP guest nila noong isang taon na si Roger Castillo. Ngayong guest na naman nila sa cruise ang mag-amang Roger at Claudette ay hindi maiwasin ni Camille na gunitain ang mga salitang yon mula sa mayamang CEO na alam niyang hiwalay na sa asawa. Imbis na paniwalaan noon ang biro ng lalaki, ay tinawanan niya lang ito at umusad siya sa kanyang buhay. Pagkalipas ng isang taon, heto na naman siya, kinikilig pa rin sa biglaang proposal ng binatang ama. At kasalukuyan niyang inaabala ang sarili para maiwasan muna si Roger Castillo. Ilang beses nang nagpabalik-balik si Camille sa stockroom para magbuhat ng mga prutas na kakailanganin ng chef nila sa kusina. At kahit nakailang balik na siya bitbit ang mabibigat na sako ng mangga at pakwan, ay hindi niya alintana iyon. Bayad naman iyon. Ano? Lahat na to? Tanong ng chef nilang Pinoy rin. Ito na ho lahat, chef. Good. Okay na po. Nasaan na yung bayad, chef? Paniningil niya sa matandang nirarayuma na. Hindi na nito kaya ang magbuhat, kaya siya ang inuutusan nito sa tuwing may kailangan itong buhatin mula sa stockroom, papunta sa kusina. Ikaw talaga, napakawais mo sa pera. Oh, ito na. Yun, the best ka talaga, chef. Bukas ulit ha? Kinindatan niya lang ang chef nila bago siya nagpunta sa susunod niyang customer. Cruise ship attendant si Camille Laurente sa Uniworld Caribbean Cruise Line. At normal sa trabaho niya ang magsilbi sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Pero para sa extra cash, tumatanggap siya ng mga legal na extra service, katulad ng masahe, pagbubuhat ng kung ano-ano, at pagbabantay sa mga bata. Minsan, inaabutan siya ng dolyar ng mga guest. Madalas, iba't ibang currency. At yun ang spending allowance niya. Hindi niya kasi ginagalaw ang buo niyang sahod sa barko dahil ang kalahati noon napupunta sa pamilya niya, habang ang kalahati naman ay para naman sa ipon niya. Camille, andyan na yung masugid mong customer. Bulong sa kanya ng katrabahong si Carla, saka nitong inuso ang suki nila sa cruise line na yon, ang mag-amang Claudette at Mr. Roger Castillo. Pero paano niya maiiwasan ito kung sinadya na siya nito sa kusina? Ilang beses siyang huminga ng malalim bago ininsayo ang ngiti at lumapit sa mag-ama. Hi Claudette! Hello Sir Rog! Magiliw na bati niya sa dalawa. Hi! Kumpara noong nakaraang taon na nakasama niya ang mag-ama sa cruise na yon, mas palangiti na ngayon si Roger Castillo. Habang ang maldita nitong anak ni si Claudette ay dinilaan lang siya. Nginitian niya lang ang bata. Claudette, ang laki-laki mo na. Komento pa niya. Ikaw lang naman ang hindi lumalaki eh. Sagot naman ni Claudette sa kanya. Claudette. Agad na saway ng ama nito. Akala ko ba gusto mong dito ulit mag-cruise dahil alam mo nandito pa si Camille? I never said that, Daddy. Pagtatanggi ng batang 8 taong gulang na ngayon. Alam niyang 2 araw mula ngayon, birthday na ni Claudette. Dahil halos taon-taon, doon nagdiriwang ng kaarawan ng bata. Pagpasensyahan mo na sana si Claudette, Camille. Natunaw ang anumang inis na nararamdaman niya kay Claudette nang humingi ng tawad si Roger sa kanya. Wala po yun, sir. Namiss ko po tong si Claudette. Talaga? Interesadong tanong ni Mr. Castillo. Opo, kailangan niyo po ba na magbabantay sa kanya mamaya? Oo sana, kung hindi ka busy. Ay, kung para kay Claudette po, hindi po ako busy.
Great, thank you. Kung hindi lang naman maldita sa kanya si Claudette, gusto niya sanang mag-apply na asawa ni Mr. Castillo. Kahit wag nang isali sa usapan ang estado ng binata sa buhay. Abs pa lang ni Roger, solved na siya. Paborito niyang pastime ang panoorin ng single dad kapag naliligo ito sa pool. Katulad na ginagawa niya ngayon, binabantayan niya nga si Claudette, pero nakabantay ang mga mata niya sa ama nitong kakaahon lang mula sa pool. Crush mo si Daddy, no? Nakataas ang kilay na tanong ng bata sa kanya. Crush? Parang sirato. Hindi ko crush ang daddy mo. Mahal ko na siya. Pabulong ang huling mga salitang sinabi niya, kaya tinanong siya ni Claudette. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, hindi ko pwedeng maging crush ang daddy mo. Ang gwapo niya eh. Mayaman pa. Tingnan mo ko. Maganda lang. Maganda na yan? Nagpigil siyang masabunutan ng bata. Matalas kasing talaga ang dila nito. Imbis na sabunutan, ay hinaplos na lang niya ang buhok ng bata. Saka inalok itong aayusan niya ng buhok. Sabi ko nga, hindi naman ako kagandahan. Gusto mong itirintas ko ang buhok mo? Marunong ka ba? Aba, oo naman. Kung hindi mo na itatanong, may mga kapatid akong babae. Nung nasa Pilipinas pa ako, palagi ko silang inaayusan ng buhok. At ang pagtitirintas ang specialty ko. Nagkibit-balikat lang si Claudette, saka ito nagpatali sa kanya. Dahil dati siyang Girl Scout, lagi siyang may suklay at panali sa bulsa niya. Hindi lang kasi si Claudette ang madalas niyang ayusan ng buhok. Ngayon, libre na ang mga mata niyang tanawin si Roger Castillo habang inaaliw niya sa kwento ang anak nitong inaayusan niya ng buhok. Alam mo ba, nung bata ako, tinuruan na ako ng nanay kong mag-asikaso sa mga kapatid ko kasi may malubha siyang sakit. Alam na agad niyang mamamatay siya ng maaga, kaya tinuruan niya ako maging mama para sa mga kapatid ko. Nakwento mo na yan eh. Sabi mo nung last na punta namin dito, buntis na yung kapatid mo, kaya hindi ka makakauwi. Tila inis na sabi ni Claudette. Napangiti siya sa pagkabiba ni Claudette. Nakikinig pala ito sa lahat ng rant niya sa buhay. Tama ang bata. Last year sana ay bababa na siya mula sa barko. Huling biyahe niya sana ang pangatlong pagkikita nila ni na Claudette at Roger sa mismong cruise ship ngayon. Pero dahil nabuntis ang sumunod sa kanya na si Crisanta, napilitan siyang mag-renew ng kontrata. Miss na niya ang pamilya niya. At syempre, gusto niya magpahinga at pansamantalang maranasan ang normal na buhay sa Pinas. Pero dahil siya lang ang inaasahan ng mga ito, hindi niya nagawang unahin pa ang sarili. Kahit pagod na siya sa pagtatrabaho sa barko bilang OFW, kinailangan niyang magtiis. At sa sobrang frustration niya ng araw na yon, hindi niya namalayang na ikwento na niya yon kay Claudette. Naalala niya ngayon na umiiyak pa siya nang ikwento niya ang lahat sa bata. Grabe, ang talino mo talaga. Saan ka ba nagmana? Sa mami mo o sa daddy mo? Sa ganda, mana ako kay mami. Pero sa talino, mana ako kay dad. Sabi ko na eh, sa klase ng daddy mo, mukha talaga siyang matalino. Pang-4 na beses ko na kayo nakakasama sa krus na to, pero hindi ko pa nakikita ang mami mo. Nasaan ba siya? Anong pakialam mo? Kung sungit naman ito, nagtatanong lang eh. Akala ko ba magkaibigan tayo? Magkaibigan tayo? Nagtatakang tanong ni Claudette. Kahit naman inis siya sa batang ito dahil balagbag ito kung sumagot sa kanya, gusto pa rin niya itong maging kaibigan. Mabait naman ang bata. Nakikita niya itong nagsishare ng pagkain sa mga kapwa nito bata sa barko. Sa ibang tao ay magalang din ito. Sa kanya lang naman ito nagtataray sa dahilan na hindi niya alam. Oo naman Claudette, magkaibigan tayo. O diba, alam mo ng pangalan ko. Alam mo pa nga ang kwento ng buhay ko eh. Talagang friends na tayo. Kaya okay lang na magkwento ka rin sa akin. Nakikinig ako. Promise. Nagkibit-balikat ang bata saka nagkwento sa kanya.
they're getting an annulment. Annulment? Teka, di ba 8 ka lang? Alam mo na bang ibig sabihin ng annulment? Are you going to listen to me o magko-comment ka lang? Iminwestra niya na nilalagyan niya ng zipper ang kanyang bibig, saka siya nagpatuloy sa pakikinig. Si Mommy, gusto niya maging model. Si Daddy, gusto niya maging housewife lang si Mommy. Kaya palagi sila nag-aaway. Kaya si Daddy, ayaw na kay Mommy. Ganon? Hindi ka masaya? Nagtaka siya sa tanong ng bata. Bakit naman ako magiging masaya? Naghiwalay ang mga magulang mo, tapos nakikita mo pa yatang nag-aaway sila. Siyempre, hindi ako masaya. Talaga? Yung ibang girls kasi kapag naririnig na maghihiwalay na sina Mommy at Daddy, masaya sila. Saad ni Claudette. Ganun? Hindi naman lahat ng babae ay ganyan mag-isip. Siguro, hindi ka interested sa daddy ko. Cute siya, pero hindi ko siya type eh. Pagsisinungaling na lang niya sa bata. Ngayon kahit paano ay, mabait na sa kanya si Claudette. Ayaw naman niyang makuha na naman ang inis nito. Bet niya si Roger, pero mas gusto at mas kailangan niya ng pera. Good, ayoko na kasing magka-girlfriend si daddy. Bakit naman ayaw mo? Kasi gusto ko magkabalikan sina Mommy at Daddy eh. Pagkarinig ni Camille sa sinabi ng bata, alam na niya na wala na siyang pag-asa. Hindi naman din niya hangad ang isang katulad ni Roger Castillo. Masyado siyang ordinary para mapansin ang bilyonaryong katulad nito. Are you girls ready to eat? Tanong ni Roger habang nagpapatuyo ng buhok sa harap niya. Bumaba ang tingin ni Camille sa prominenteng abs ng binatang ama. Halos magkandabulol tuloy siya sa pagsagot. I'm ready, Daddy. What? Natatawang tanong ni Roger sa kanya. Ay, sabi po ni Claudette, sir. I'm ready, Daddy. Palusot niya. Mabuti at hindi siya gaanong inintindi ni Claudette. Nakaligtas siya sa masamang titig ng unika iha ni Roger. Tara na sa suit namin. Doon ko na kumain, Camille. Talaga, sir? I mean, nakakahiya naman, sir. Huwag ka nang mahiya. Tatapos ko ang meeting ng maayos at nakapaligo ko sa pool na walang nangungulit sa akin. I wanted to treat you to dinner. Sige, sir. Kung mapilit kayo. Hindi naman talaga siya pinipilit ni Roger. Gusto rin naman niya talagang makasama pa ang binata. Bukas, saan ka ma-assign? Tanong ng lalaki habang naglalakad na sila papunta sa kwarto nito at ng anak. Sa kusina po ako, dishwasher. Bakit niyo po pala naitanong? I see. Wala naman. Baby, punta na kayo ni Tita Camille mo sa dining area. Magbibihis lang ako. Okay, Dad. Sumunod na lang siya kay Claudette. Siya na ang nag-ayos ng gagamitin nilang kubyertos at plato. Nauna na nga si Claudette sa hapag at muntik na niyang hawiin ang mga pagkain sa mesa nang makita kung gaano kasarap ni Roger. Pinigilan lang siya ng matinong parte ng utak niya. Napapitlag na lang siya nang isara ni Claudette ang bibig niyang napanganga nang makita ang gwapong ama ng bata. Ano pang hinihintay niyo? Let's eat. Pagyayaya ng lalaki. Sir, baka hanapin ako ng... Ipagpaalam na kita, Camille. You can spend the night with us. Don't worry. Panibagong pogi points na naman yun para kay Roger. Hindi na pala niya kailangan mag-alala sa galit ng boss niya dahil sagot siya ng lalaki. Nagpanggap si Camille na hindi apektado sa presensya ng daddy ni Claudette. Ayaw niyang maging obvious sa nararamdaman niya at maging kaaway pa ang bata. Okay na sa kanyang ganon. Pagkatapos ng hapunan, pinatulog na rin niya si Claudette. Kaya sumama siya agad kay Roger nang imbitahan siya nito sa balkonahe ng VIP suite nito. Hindi na nga siya nahiya nang abutan siya ng lalaki ng isang baso ng champagne. Thank you, sir, Ang generous niyo lagi sa akin. Pang-4 na beses na po natin nagkikita rito sa cruise ship.
pero hindi pa rin po kayo nagbabago. Tapat sa puso niyang sabi sa lalaki. Dahil yun sa pagiging mabait at pasensyosa mo sa anak ko. I am just showing my gratitude. I know, Claudette is not a very good kid. Madami akong pagkukulang bilang ama niya. Kaya hindi siya palaging mabait sa iba. Lalo na sa'yo. Pero sinisiguro mong hindi nag-iisang anak ko. Malaking bagay yun para sa akin, Camille. May kung anong humaplo sa puso ni Camille dahil sa sinabing iyon ni Roger. Masaya siya na na-appreciate nito ang ginagawa niya para kay Claudette. Ngayon, mas nawala ang inis niya sa bata dahil sa kakulitan nito at pagsagot nito na para itong mas matanda pa sa kanya. Mayroon naman pala kasing dahilan at napagdaanan niya rin yon noon. Wala yun si Roger. Naikwento niya sa akin ang tungkol sa pamilya ninyo at kung ano yung nangyayari sa inyo ng asawa niyo. Nangyari din ho yun sa akin sa mga magulang ko. Palagi sila noong nag-aaway na humantong sa hiwalayan. Kaya naiintindihan ko ho siya. Malaki po kasi talagang epekto ng broken family sa mga anak eh. I know. Nakikita ko na nga yung kay Claudette. Siya ang pinaka nasasaktan at naapektuhan sa nangyayari sa amin ng mami niya. Wala na po bang pag-asang magkabalikan kayo ng mami ni Claudette? Lillian is so evil. Wala ng pag-asang relasyon naming dalawa. Lalo pati ang anak namin. Sinasaktan niya. Plus, I caught her many times cheating on our marriage. Sawa na akong bigyan pa siya ng pagkakataon. Hindi ako tanga na. Patuloy pa siyang tatanggapin. As in, may iba po siya? Yes. Hindi nawawala ng ibang lalaki sa buhay niya. Ayoko nang may kahati ako sa asawa ko. Pero ang gusto niya, hayaan ko siya sa ginagawa niya kung gusto kong bigyan ng buong pamilya ang anak ko. Grabe naman po kasi ang standard ninyo, sir. Hindi ako victim blamer Pero maganda naman po yata si Ma'am Lilian. Model po siya, di ba? Yeah, siguro nga ako rin ang may mali. Pinabayaan ko siyang abusuhin ng mga pagkakataong di binibigay ko sa kanya hanggang sa hindi ko na siya kayang pagbigyan pa. Nakita niya sa mga mata ni Roger ang lungkot. Nararamdaman niya ang katotohanan sa sinasabi nito sa pamamagitan ng mga mata nito. Para aluin ang lungkot nito, ay tinapik-tapik niya ang balikat nito. Alam mo sir, masaklap talaga ang buhay eh. Kaya sa susunod po na magmamahal kayo, yung babaeng handa na rin talagang maging nanay. You're right. Siguro nga, hindi lang talaga handa si Lilian. Ikaw ba, Camille? Handa ka na bang magkapamilya? Hindi niya napaghandaan ang tanong na yon. Kaya nagawang hapitin ang binata ang bewang niya at hindi na siya nakapalag o nakalayo pa. Sir, medyo tipsy lang siya dahil sa champagne. Pero malinaw pa sa isip niyang bigla na lang siyang hinalikan ni Roger Castillo. Matagal naghinang ang mga labi nilang dalawa. Kaya mas nabaliw si Camille sa halik ng lalaking pinapantasya niya lang noon sa malayo. Ngayong abot kamay na niya si Roger, hindi na niya magawang pakawalan pa ang lalaki kahit sumasagi sa isip niya ang anak nito. Nasa kalagitnaan pa si Camille ng pakikipagtalo sa isip nang buhati na siya ni Roger. Sir, saan mo po ako dadalhin? Mahinang tanong niya sa lalaki. Ngumiti lang ito. Hindi na nito kailangan pang sagutin yon dahil pagkaraan ng halos isang oras ay narating na niya ang langit sa piling ng lalaki. Sobrang bilis ng mga pangyayari kaya halos magtago siya sa ilalim ng kumot nang ibaling ni Roger sa kanya ang mga mata nito. Bakit ka nagtatago dyan? Sir, hindi dapat nangyari to eh. Nagsisisi ka? Pakiramdam niya ngayon ay naging mas malungkot ang lalaki dahil sa sinabi niya. Hindi naman po sa ganun sir. Naiintindihan ko po na malungkot kayo. Pero sigurado akong mahal niyo pa rin ang asawa at anak ninyo. Ang anak ko, oo, mahal na mahal ko. Pero hindi na si Lilian. Halos 3 taon na rin kaming walang komunikasyon. We are basically back to being strangers. Kung hindi lang dahil kay Claudette, hindi na siya makakatuntong sa bahay ko. Definitely, I don't love Lilian anymore. And obviously, we did this because we like each other.
hindi siya makahinga ng maayos sa sinabi nito. Yung sinabi nitong gusto niya ito, hindi siya tututol doon. Dahil katotohanan naman yon. Attracted siya at gusto niya si Roger Castillo. Pero yung gusto siya nito, parang hindi niya mapaniwalaan. Hey, titingnan mo na lang ba ako? Untag nito sa kanya. Sir, pwede bang Roger na lang? dahil sa pagpupumilit ng lalaki, ay pinagbigyan niya ang hiling nito. Paano niyo po ako magugustuhan? Eto lang ho ako. Huwag mong sabihin yan. My daughter and I, we both like you. Talaga po? Kahit si Claudette? Akala ko, inis siya sa akin. Nung una ko kasi kayo nakilala rito sa cruise ship, ayaw niyang sumama sa akin. Palagi pa siyang nagtatantrums noon. Nangako ang mami niya noon na sasama sa amin sa cruise dahil birthday celebration niya. Pero obviously, nagrason ang mami niya noon at hindi nakasama. Kaya siya nagtatantrums noon ay dahil sa mami niya at hindi sa'yo. Alam ni Camille na nakadagdag siya sa inis ni Claudette noon. Dahil narinig siya ng bata na sinabi niya gusto niya mapangasawa si Roger Castillo noon. Hindi na lang niya ibinahagi iyon sa lalaki. Camille, I have a proposal. Nakaupo na silang magkaharap ngayon sa kama nito. Ano po yun? Marry me. Nabigla siya sa sinabi ng lalaki. Yun ang pangarap ni Camille nang makita niya palang si Roger. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kabilis tutuparin ng Diyos ang kanyang pangarap. Baka nabibigla ka lang. No, I am serious. Pero magpapaanal ka palang hindi ba? Yun ang sabi ni Claudette. Annulled na ang kasal namin ni Lilian. Hindi ko lang sinasabi kay Claudette. Pero ayaw niyang paniwalaan si Roger hanggang kinabukasan nang makabalik siya sa kanyang trabaho. Dishwasher siya sa araw na yon, pero hindi pa niya nakakalahati ang mga hugasin nang ipatawag siya ng binata mula sa pwesto niya. Hoy Camila, anong pinakain mo dun sa VIP guest? Ikaw na naman ang hanap. Sita sa kanya ng bisor niya. Nailang siyang sabihin kung ano nga ang pinakain niya kagabi sa CEO niyang maliligaw. Kaya hindi na lang siya umimik. Mabilis na lang siyang nagpunta kay Roger gaya ng utos nito. Pinatawag mo raw ako? Oo, bababa kami sa fronts ni Claudette. I want to invite you there. Mamamasya lang tayo. Gustong sampalin ni Camille ang sarili ngayon dahil pati ba naman ang dream destination niya ay mapupuntahan niya kasama si Roger? Talaga po? Yes. Di ba Claudette? Gusto mong kasama si Camille? Yes, Daddy! Gusto niyang maiyak sa sinabi ni Claudette. Pakiramdam niya ngayon, nagsisimula na talagang umayon sa kanya ang pagkakataon. At ito na ang panahon para pagbigyan naman niya ang kanyang sarili at hindi yung puro kaligayahan lang ng mga kapatid niya ang inuuna niya. Kaya naman, hindi niya naisip pang magpakipot. Sige po, sama ako. Magpapaalam na po ako sa bisor ko. Pero hindi po whole day ang day off ko eh. Got it. Bukas na yun ah. Noted po. Excited na siyang nagpaalam sa kanyang bisor at hindi siya nahirapan. Mukhang nakapagpaalam na rin dito si Roger. Kinabukasan, habang namamasyal silang tatlo sa Eiffel Tower, naramdaman na lang niya ang kamay ni Roger na nakahawak na sa kamay niya. Napangiti na lang siya nang sundan pa nito iyon ang pagbulong. You're so gorgeous. Kahit malagkit ang tingin ni Roger sa kanya, mas nakatuon ang pansin niya kay Claudette, kaya napuna niya agad na tila masama ang loob nito sa tuwing magtitinginan sila ng tatay nito. Kaya naman nang makakuha siya ng pagkakataon, kinausap niya si Claudette habang si Roger ay nagpapaalam na magbabanyo. Galit ka ba sa akin? Tanong niya sa bulinggit niyang katabi. Sabi ni Daddy, he likes you. Mabait ka naman, pero hindi ikaw ang mami ko, kaya ayoko pa rin sa'yo. Hindi ko naman talaga mapapalitan ng mami mo eh. Siyempre sa kanya ka lumabas. Pero
pwede kayang bigyan mo ko ng chance na mahalin kayo ng daddy mo? Pati ako? Inosenteng tanong ng bata. Oo naman. Hindi pwedeng ang daddy mo lang ang mamahalin ko. Dapat laging kasama ka. Biglang naiyak si Claudette. Oh, bakit ka umiiyak? Sabi kasi ni Mami, kapag nagka-girlfriend si Daddy, hindi na ako magiging love ni Dad. At kukunin na niya ako at ibibigay kay Scary Grandma. Niyakap niya si Claudette. Hindi ako papayag na mangyari yon. Mas lalo naman ang daddy mo. Mahal ka ng daddy mo, Claudette. Kaya alam ko, lahat gagawin niya para palagi kang makasama. Oh, bakit nag-iiyakan na kayo dyan? Bungad ni Roger nang makabalik ito. Namiss ka lang namin kaya nalungkot kaming dalawa. Maagap na sagot ni Camille, saka pinunasan ang luha ni Claudette. Grabe naman, bisagad ako ng prinsesa ko. Tadi ka nga anak. Nagpakarga si Claudette kay Roger, saka siya hinawakan ng lalaki sa kamay. Gusto niya ang pakiramdam na masaya silang tatlo ngayon at magkakasama. Ngunit hindi maiaalis ni Camille sa isip niya ang mga sinabi ng bata kanina tungkol sa ideyang ipinapasok sa isip nito ng sariling ina. Dala-dala niya ang isipin yon hanggang sa magpaalam siya kay Roger na babalik na siya sa daungan para makasampa ulit sa barko at maipagpatuloy ang pagtatrabaho niya. Malapit lang naman na sila ron. Kailangan mo ba talagang bumalik sa trabaho? Tanong ni Roger. Wag na kaya. Dito ka na lang. Isasama ka na lang namin pabalik sa Pilipinas. Tinawanan niya ang sinabi ni Roger. Di nakasuhan ako dahil hindi ko tinapos ang kontrata ko. Kaya ko naman gawa ng paraan yun eh. Naku, maaabala ka lang. Saka kailangan ko nang bumalik. Baka stress na yung kapalitan ko ng shift. Mag-enjoy kayo ah. Nakangiti niyang baling kay Claudette. Sa kanya hinaplos ang cute na baba nito. Ay, babalik ka na po sa work, Tita Camille? Ay, opo eh. Tatawag-tawag na lang ako sa inyo ng daddy mo. Nakita niyang nangilid ang luha ni Claudette, kaya hinalikan niya ito sa pisngi. See you soon. Ngunit pagbalik niya, ay wala na roon ang cruise ship. Nang tanungin niya ang information officer, ay sinabi nito na nakaalis na ang Uniworld Caribbean Cruise Line. Bumalik siyang nagtataka sa mag-amang naroon pa rin kung saan niya iniwan ang mga ito kanina. Kanina pa raw nakaalis ang barko. Sabi ko sa iyo eh, dito ko na lang kasama namin. Nababasa niya sa mga ngiti ngayon ni Roger na may kinalaman ito sa pag-iwan sa kanya ng barko. Sinadya mo ba to, Mr. Castillo? Dito ka na lang kasi po, tita. Paano pa nga ba siya makakatanggi? Hinawakan na siya ni Claudette sa kamay, saka iyon iniabot sa tatay nito. Ayan, bagay! Tuwang-tuwang sabi ni Claudette. Isang araw pa nga silang bumuo ng masasayang memory sa Paris bago sila bumalik sa Pilipinas. Ang kontrata niya ay binayaran ni Roger. Grabe, kailangan mo na ba na mapapangasawa? Ang laki na nagastos mo sa kontrata ko ah. Yun ang nagbibiro niyang tanong kay Roger nang makarating na sila sa NAIA. Nakasampay sa balikat nito ang tulog na anak habang hawak pa rin ang kamay niya. Ang mga gamit naman nila ay tinutulak na ng mga staff sa airport palabas ng paliparan. 1 taon ang hinintay ko para lang masabi to sa'yo. 1 taon? Gulat na tanong niya sa lalaki. Oo, last year ko pabalak na iuwi ka rito sa Pilipinas at pakasalan. Hindi lang niya masabi, pero parang maiihi na siya sa kilig. Papayag ka naman, di ba? Depende kung gaano ka kasipag manligaw. Mukhang kumasa naman si Roger sa challenge niya dahil hindi lang flowers at chocolates ang ibinibigay nito sa kanya, kundi pati bahay at lupa. Grabe naman tong panliligaw mo. Bulalos niya pagpasok sa fully furnished na bahay na ibinigay na agad sa kanya ni Roger ang titulo. Nabanggit mo kasi sa akin noong huling taon na nagkita tayo sa cruise na to. Ang gusto mo mapag-ipunan.
Pero lahat ay napupunta sa pamilya mo. Sa mga kapatid mo. Kaya ako nang tumupad ng wish mo. Hindi ka talaga papayag na humindi ako sa kasal, ano? Hindi biro magpatayo nito. Ibig sabihin, talagang plano mo na to? Yes, pero pwede ka naman magsabi kung hindi ka pa talaga handa. Makakapaghintay ako. Napayakap siya kay Roger nang wala sa oras. Ito ang nobyo at asawang pangarap niya lang noon. Yung lalaking kahit hindi siya magparinig o magmakaawa, ay ibibigay nito. Thank you. Thank you talaga. Mas lalo siyang naiyak nang mabasa ng malinaw sa titulo ang pangalan niya. Walang dudang sa kanya nga ang bahay na yon. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Sobrang laki nitong regalo mo. Pero hindi ko to tatanggihan. Good. Pero kapag kasal na tayo, doon ka titira sa bahay, okay? Paano naman to? Tinawanan siya ni Roger bago sumagot. Di pa upahan mo. Do whatever you want. Sa ngayon, dito ka muna hanggang hindi pa natatanggap ni Lilian na pakakasalan na kita. Ayaw rin naman talaga niya ng kaaway. Pero kahit hindi niya pa nakikilala ng personal ang mami ni Claudette, pakiramdam niya ay magkakairingan pa rin silang dalawa. Tatulala ka na riyan. Naisip ko lang ang mami ni Claudette. Alam na niyang tungkol sa akin? Oo, pero hindi niya pa alam ang buong pangalan mo. She's trying to track you, pero hindi ko hahayaang mahanap ka niya at masaktan. Kabit ba ako? Hindi niya maiwasang maitanong kay Roger. What? Hindi no? Ano bang sinasabi mo? Annulled na kami ni Lilian. It was finalized bago pa katabilhan ng bahay at lupa. Tinitigan niya lang si Roger, kaya lumapit na ito para yakapin siya. Huwag mong isipin yan, please. Lilian doesn't own me. Ikaw lang ang nagmamay-ari sa puso ko. Noong makita ko kung gaano ka genuine ang concern at pag-aalaga mo sa anak ko, alam kong ikaw nang gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Pangahawakan ko yung sinabi mo dahil gusto ko ring makasama ka habang buhay. Napanatag siya sa sinabi ng lalaki, lalo na nang dampian ito ng magaan na halik ang balikat niya. Hindi lang niya maiwasang mapaisip na kung bakit ngayon lang niya hinayaan ang sariling magmahal ay may ganoon pang problema. Nakita na niya sa nanay niya noong buhay pa ito ang hirap ng kalagayan ng asawang may mister na nambababae. Kaya nga natakot siyang magmahal noon dahil natatakot siyang makatagpo ng isang lalaking involved pa sa ibang babae. Sa sitwasyon nila ni Roger, kahit paanong sabihin ito at pagbabalik-balik ta rin man nilang dalawa ang mundo, nauna pa rin si Lilian sa buhay nito. Ito ang unang pinakasalan at ang unang minahal. Nagkaanak pa nga ang dalawa. Madaming beses na naisip ni Camille na sumuko na lang kahit hindi pa man niya nakakaharap ang mami ni Claudette. Lalo pa nga't naaalala niya palagi ang sinabi ng bata sa kanya. Gusto nitong magkabalikan ang mga magulang nito. Kung yun ang pangarap ng anak ni Roger, saan siya lulugar? Iniwasan na muna niya ang pag-iisip dahil nahihilo na rin siya sa kung anong pwede niyang gawin. Gustuhin man niyang hiwalayan na si Roger, pero ano bang magagawa niya sa dikta ng puso? Sa palagay niya, hindi na niya kakayanin pang umusad sa buhay nang wala ang lalaki. Hindi lang dahil sa mga material na bagay na naibibigay nito sa kanya, kundi pati na ang pagmamahal na walang sawang ibinibigay sa kanya nito ng buong buo. Bukod sa kanya, tanging si Claudette lang naman ang babae sa buhay ng nobyo niya at wala siyang problema roon. Sa katunayan, ginagawa niya ang lahat para maging malapit pa sila ni Claudette sa isa't isa. Tita na nga ang tawag nito sa kanya. Tita Camille, can you put some lotion on me? Anang bata isang araw. Sunscreen ang lotion na tinutukoy ni Claudette at kasalukuyan siya ngayong naghahanda para mag-swimming sa likod bahay niya. Hindi lang kasi basta bahay ang ibinibigay sa kanya ni Roger. May kasama pang swimming pool, kaya yon ang isa sa mga nagiging bonding nila ni Claudette. Halika rito. Sabi niya naman sa bata. Lumapit naman agad ito sa kanya. Hindi ka po nandidiri sa akin, tita? Ha?
Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Kasi yung skin mo, sobrang soft parang kay mami. Yung akin, hindi. Ano ka ba? Soft din ang balat mo. Sino bang nandidiri na hawakan ka? Si mami po. Sabi niya sa akin, ayaw niya sa balat ko. Opinyon yun ng mami mo. Pero ako, hindi ako nandidiri sa balat mo. Niyaka pa niya at hinalikan si Claudette. Kaya napahagikik ang bata. Sabi ni Daddy, girlfriend ka na niya. Kahit ayaw ko talagang magka-girlfriend si Daddy. Kung ikaw naman po, tita, okay lang. Talaga? Okay lang sa'yo na ako ang girlfriend ng daddy mo? Opo, basta wag mo po kaming iiwan. Yun lang pala eh. Hindi ko kayo iiwan. Promise. Nagyakap silang dalawa. Sa kanya ito niyayang mag-swimming. Kung hindi sila lumalangoy sa pool, nagkakaraoke sila o di kaya'y nagbabike. Madalas, tinuturuan niya rin itong magluto. Nag-e-enjoy naman si Claudette pero hindi sa umagang yon. Inihatid lang ito sa kanya ng assistant ni Roger. At ganoon na lang ang pagtataka niya kung bakit ni ayaw siyang tingnan ng bata. Okay ka lang ba, Claudette? May masakit ba sa'yo? Ayoko na rito. Iuwi mo na ako sa amin. Pero kadarating mo lang. Malungkot na sabi niya kay Claudette. Ayoko na nga dito. Uuwi na ako. Paiyak na sana si Claudette nang yakapin niya ito. Sige na, iuwi na kita. Hindi na nga siya nagsayang ng panahon. Iniuwi na niya si Claudette. Sa kotse pa lang, alam na niyang may dinaramdamang bata. Hindi niya lang matukoy yon. Pero nasagot din ang pagtataka niya pagdating nila sa mansyon ni Roger. Naroon pala si Lilian. Yan na ba yung pinagmamalaki ni Roger na kabit niya? Bungad sa kanya ni Lilian, pagpasok pa lang nila sa bahay. Hinayaan niyang tumakbo si Claudette papunta sa mami nito. Pero imbis na salubungin ang yakap ng bata, itinulak ni Lilian si Claudette papunta sa yaya nito. Ilayo mo na yung batang yan dito! Utos ni Lilian sa kasambahay. Mas lalong umiyak si Claudette nang kargahin na ito ng yaya paakyat. Pero hindi niya magawang aluin ang bata dahil hinarap na siya ni Lilian. Ang lakas ng loob mo eh, no? Sino ka ba? Galing ka ba sa anong klaseng pamilya? Alam na ba ni Daddy na binabahay ka na ni Roger? Akong dapat ipaliwanag sa'yo kasi hiwalay naman na kayo ni Roger. Tinawanan siya ni Lilian. Porque may problema kami mag-asawa. Sa tingin mo, okay lang na makisawsaw ka sa pamilya namin? The audacity! Tinulak-tulak siya ni Lilian na para bang gusto nitong lumaban siya. Pero hindi niya ibinigay rito yon. Lumayo lang siya rito saka siya sumagot. Kung sa tingin mo, simpleng problema lang ang meron kayo ni Roger, bakit hindi niyo magawang ayusin? Bakit kailangan nilang palaging mag-cruise ng silang dalawa lang sa birthday ni Claudette? Sa tingin mo ba, maaayos ang problema ninyo kung palagi kang wala? Hindi ko kasalanan kung ano man ang pagkukulang mo at kasalanan mo sa mag-ama mo. Tinatawag mo ba akong walang kwentang asawa at ina? Ano pa ba sa tingin mo ang tawag sa'yo? Nasampal siya ni Lilian. Halos mabingi siya sa lakas noon, pero hindi siya gumanti ng pisikal. Kapag talagang totoo, mananakit na lang ano. Naawa ko sa'yo. May maganda ka ng buhay, mabait na asawa at matalinong anak. Pero hindi ka pa rin marunong makontento. Kaya balak mong agawin na lang sa akin? Patutsyada pa ni Lilian. Bago pa ako dumating, hindi mo na pag-aari si Roger. Kaya paano ko siya maaagaw sa'yo? Mas lalong nagalit si Lilian sa sinabi niya at sasaktan na naman sana siya nito nang sakto ang dating ni Roger. Napigilan nito ang kamay ni Lilian na sasampal na naman sana sa kanya. Anong ginagawa mo, Lilian? Bitawan mo ko! Mayabang tong kabit mo eh! What are you talking about? Hindi na tayo kasal, remember? Hindi mo na ako asawa at si Camille ang fiancé ko. Paano mo to nagagawa sa amin ng anak mo? Nanghihingi ako sa'yo ng pagkakataon ulit para mabuong pamilya natin.
Too late, Lilian. Too late. Hindi na ako naniniwala sa'yo. At manhid na ako sa lahat ng kasinungalingan at drama mo. Sinasabi mo lang yan dahil nilaso na ng babaeng to ang isip mo. Roger, ako ang mahal mo, di ba? Nakalimutan mo na ba? Salamat kay Camille. Mas naiintindihan ko yung pagmamahal na yan. Naranasan ko kung paano respetuhin at alagaan. Kahit si Claudette, sinasabi sa akin na mabuti pa si Camille. Palaging nandyan para sa kanya. Lahat ng pagmamahal na binibigay ko sa kanya, iniingatan niya. Hindi katulad mo. Gusto mo lang akong maging laruan. Ngayon lang narinig ni Camille ang tunay na saloobin ni Roger. Hindi naman kasi nila pinag-uusapan ang nararamdaman nito. Wala rin siyang ideya na ganoon ang epekto ng pagmamahal niya para sa mag-ama. Dahil sa mga sinabi ni Roger, ay mas nanggalaiti sa kanya si Lilian. Balak pa siyang hugutin ng babae mula sa likod ng nobya niya. Pero humarang sa pagitan nila si Roger. Tama na, Lilian. Umalis ka na lang bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Sigaw sa kanya ni Lilian bago ito tuluyang umalis. Are you okay? Namumulang mukha mo. Ayos lang. Malayo naman sa bituka ang sampal eh. Silly. Halika, lalagyan ko ng yelo. Agad na hinawakan ni Roger ang kamay niya, saka siya iginiya sa kusina. Pasensya ka na sa babaeng yon. I will make sure na hindi ka na ulit niya masasaktan. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Ayoko lang talaga siyang labanan ng pisikal dahil nandoon kanina si Claudette. Ayokong isipin niya na okay lang ang manakit ng ibang tao bilang ganti. Pero ang sarili niyang ina, walang pakialam kung anong makikita niya. Nakita mo na kung anong ipinagkaiba ninyong dalawa. Alam kong mas lalaking mabuting batang anak ko kung ikaw ang magpapalaki sa kanya. Sana lang, yun din ang gusto ni Claudette. Sigurado akong gusto rin yun ni Claudette. Why is she acting strange with you? Hindi naman. Hindi na lang niya sinabi sa lalaki ang tungkol sa napapansin niyang unti-unting paglayo ng loob sa kanya ng anak nito. Alam niyang hindi biro ang pinagdadaanan ng bata. At ngayong nagharap na sila ng nanay nito, ay mas maiipit ito sa sitwasyon. Kaya kinuha ni Camille ang pagkakataon na yon para maasikaso at makausap si Claudette. Merienda na. Nagmumukmuk pa rin ito sa kwarto nito, kaya naman nagdala na siya ng merienda habang si Roger Rai nasa study room nito at may tinatapos na trabaho. Diba, favorite mo tong fries and burger? Bakit ang mami ko ang pinaalis ninyo? Siya ang asawa ni Daddy. Girlfriend ka lang. Ikaw ang dapat umalis. I hate you! Umiiyak na sabi ni Claudette. Ngayon, nakakasiguro na siyang minamanipula at pinaglalaruan ni Lilian ang isip ng bata. Claudette, please, kumain ka na muna, tapos mag-uusap tayo. Ayoko! Ayoko! Pakiramdam ni Camille, nadudurog ang puso niya. Napamahal na siya kay Claudette at hindi tamang tinataniman ni Lilian ng galit ang puso ng bata para sa kanya. Ayoko sa'yo! Kabit ka! Kabit! Claudette, that's enough! Napalingon na lang siya nang marinig si Roger mula sa labas ng kwarto ni Claudette. Ang mami mo bang nagtuturo sa'yo niyan? Ha? Inawat niya si Roger. Tama na, hindi alam ng batang problema na ating matatanda. Nadadamay lang siya. Huwag kang magalit sa kanya. But she's disrespecting you. Tumayo ka dyan, Claudette. Ngayon na. I hate you both! Sinasaktan niyo kami ni Mami! Ano? Anak, nakakalimutan mo na bang ang mami mo ang nananakit sa'yo? Palagi kang may latay tuwing uuwi ako. Siya ang tunay na nananakit sa'yo. No! Gusto mo lang kaming mawala ni Mami sa life mo para makasama mo na si Camille. It's tita. Sino nagturo sa'yo maging bastos? Ha? Iniharang niya ang sarili bago pa makaladkad ni Roger ang anak nito. Please, tama na. Let's just give her space. Napilitang sumunod sa kanya si Roger. Pinakalma niya lang ang binata nang makalabas na sila. Sumusobra na yan si Claudette. Sigurado ako kung ano-anong ipinapasok ni Lilian sa isip niya. Hindi na siya makakabalik dito. I will consult my lawyer. Hindi ako makakapayag
na patuloy na maging ganyan ang anak ko. Bigyan mo lang siya ng oras. Susubukan ko ulit siyang kausapin. Hayaan mo lang kami mag-usap, okay? Kapag narinig ko pa ulit siya na sinagot ka ng ganun. Hindi. Makinig ka. Kailangan nating malaman kung saan nagagaling yung galit niya sa atin. Tapos saka natin ipaliwanag sa kanya. Hindi siya makikinig sa atin kung sasabayan natin ang galit niya. Ganoon nga mismo ang ginawa niya ng sumunod na araw. Maagang umalis si Roger dahil may meeting ito, kaya ibinilin sa kanya si Claudette. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya lumalabas sa kwarto niya. Malungkot na sabi ng kanyang nobyo. Ikaw munang bahala sa kanya, ha? Huwag ka na mag-alala. Babalikan ko siya sa kwarto niya. Ako nang bahala. Thank you. Hinalikan siya nito sa labi bago ito tuluyang umalis. Naghanda na rin siya ng pagkaing sigurado siyang hindi matatanggihan ni Claudette. Kahit anong pilit kasi ng mga kasambahay sa bahay, ayaw lumabas ni Claudette para kumain. Breakfast in bed, Cloud. May pancakes ako, hotdogs at juice. Ayoko! Umalis ka na! Kakain lang ako kapag wala ka na dito. Please naman, Claudette, kumain ka na. Magkakasakit ka niyan eh. Pagmamakaawa niya sa bata. Go away! Tinulak pa siya nito, pero dahil nangihina na ang bata sa gutom, ay wala itong nagawa nang yakapin niya ito. Claudette, hindi tayo magkaaway. Kakampi mo kami ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Hindi totoo yan. Kapag nagka-baby na kayo ni daddy, hindi na ako mamahalin ni dad. Ibibigay na niya ako sa mami ko. Magiging mag-isa na lang ako kasi busy din si mami. Umiiyak na sabi ni Claudette. Hindi totoo yan. Walang magbabago. Ikaw lang ang nag-iisang prinsesa ng daddy mo. Ang prinsesa namin. Hindi ka namin ibabalik sa mami mo. Kakaiyak at dulot na rin siguro ng gutom, bigla na lang nawala ng malay si Claudette. Mabilis siyang kumilos at dinala ang bata sa ospital. Ipinaalam niya, hindi lang kay Roger, pati na rin kay Lilian. Kaya naman ang maunang dumating ang nanay ni Claudette, ay siya agad ang hinarap nito. Sinabunutan siya ni Lilian, sinipa at pinagsasampal. Inawat na ito ng mga security, pero patuloy pa rin sa pagmumura at pagwawala ang babae. Ang kapal kasi ng mukha mo. Pinalalayas ka na ng anak ko, hindi ka pa rin natinag. Napakasama mong kabit ka. Imbis siya ang mapahiya, mas napahiya pa si Lilian nang magsalita na ang guard na naroon. Sino ba kayo, ma'am? Itong si Ma'am Camilang, nagdala sa pasyente rito. Huwag kang makialam dito, ha? Nang tangkain siyang sugurin ulit ni Lilian, ay sinisiguro niyang makakasampal na siya. Nang dumapo sa mukha ni Lilian ang palad niya, hinusayan nito ang pag-arte na grabe ang inabot nito sa kanya. Kaya nang dumating si Roger ay agad itong nagsumbong. Yan bang babaeng hahayaan mong makasama si Claudette sa bahay? Sinaktan niya ako, Roger. Da ospital ang anak natin dahil sa kung ano-anong kasinungalingan ang ipinapasok mo sa isip niya. Pero kahit na alam mong napahamak ang anak mo, nakafocus ka pa rin sa sarili mo. Everything is still about you. Di ba pwedeng maging ina ka naman sa anak mo kahit minsan? Balikan mo ako para maging ina ako sa anak mo. Hindi na mangyayari yun. Akala mo ba, hindi ko alam ang dahilan kung bakit kating-katik ang bumalik sa buhay namin ni Claudette? Nakakaamoy ka lang ng pera. Alam mong tumaas ang value ng kumpanya ko. And you are after every penny again. How dare you say that to me? Ako pa rin na nagluwal sa anak mo. Oo, at nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya nga kahit kayang-kaya kong gawin, hindi kita tinatanggalan ng karapatan sa kanya. Pero sobra na to, Lilian. Patahimikan mo na kami. Madaming beses na ako nagmakaawa sa iyo noon. Naunahin mong pamilya natin. Ngayong sawa na akong maghintay kung kailan ka lang maglalaan ng oras sa amin ng anak mo. Sana, respetuhin mo na lang ang desisyon ko. Iniwan na nila sa labas si Lilian. Sa kanila pinuntahan si Claudette sa loob ng private room nito. Magdamag silang nagbantay ng magkasama sa ospital. Dahil ang mami ni Claudette ay hindi na nagpumilit pang makita ang bata. Kaya pagising ni Claudette,
ang mami agad nito ang hinanap. Nasaan po si mami? Umalis siya. Anak, hindi ba sanay naman tayong wala ang mami mo? Ano bang sinabi niya sa'yo para magkaganyan ka? Nung makalaraw mo ang tita Camille mo sa cruise ship, nagsabi mo sa akin, gusto mo ng mami na katulad niya. Inilagaan ka at kinikwentuhan. Alam ko kung gaano ka kalungkot kapag wala ang mami mo. Pero hindi naman natin siya mapipilit na magstay sa atin. Pero siyang mami ko. Yes, Claudette, she's your mom. At hindi ko naman yun inaalis sa kanya. Pero hindi rin naman natin siya palaging nakakasama. Kaya ano pang saysay kung babalikan ko siya? May buhay siyang iba bukod sa pagiging mami niya at asawa. Samantalang ang tita Camille mo, mahal tayo. Inaalagaan tayo. Hindi mo man siya tunay na mami, pero sigurado akong mas mahal ka pa niya kaysa kahit na sino. Madaling makaunawa si Claudette. Kaya naramdaman agad ni Camille ang pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya. Pumayag na rin itong magpasubo sa kanya ng pagkain. Masarap? Tanong niya kay Claudette nang pakainin niya ito ng sopas na niluto niya. Apo. Huwag mo na ulit gugutumin ang sarili mo ha. Sobra kami nag-alala ng daddy mo. Sorry po tita. Niyakap niya si Claudette. Huwag mo nang isipin yon. Basta kapag may problema, sasabihin mo sa amin ng daddy mo ha. Hindi yung bigla ka nalang lalayo sa amin. Kailangan ang problema inaayos, okay? Tumango si Claudette. Napatulog niya na rin ito pagkatapos nilang manood ng TV. At natutuwa siyang na-appreciate ni Roger ang mga ginagawa niya. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito mula sa likod, saka hinalikan sa pisngi. Oh, andyan ka na pala. Napagod ka ba sa pag-aasikaso kay Claudette? Hindi napakabait ng anak mo. Anak natin. Napangiti siya saka tumango. Oo, anak natin. Napasinghap na lang si Camille nang ipakita sa kanya ni Roger ang hawak nito. Isa yung singsing na may malaking diamond. Roger? Bagay ito sa kamay mo. Hindi mo alam kung gaano ko na-appreciate ang pagdating mo sa buhay naming mag-ama. You change our lives, lalo ng buhay ng anak ko. Dati, palagi siyang mag-isa at malungkot. Gusto niyo lang ng ina. At ikaw, hindi ka madamot at itinuring mo siyang anak kahit na alam kong nakakainis minsan ang anak ko. Huwag mo na nga akong paiyakin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga, please, marry me. Gusto kong buuin tong pamilya natin. Hindi ko maipapangakong magiging perpekto ang lahat. Pero isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Kayo lang ni Claudette at ang magiging anak pa natin sa future ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Sinalubong niya ang halik ni Roger. Nang maghiwalay ang mga labi nila, ay saka lumuhod si Roger sa harap niya. Will you marry me? Oo. Naiiyak niyang sagot sa lalaki. Ibinigay niya kay Roger ang kanyang kamay na maingat itong sinuutan ng singsing. Sinundan ang proposal na yon ng isang formal na engagement party nang makalabas na si Claudette sa ospital. Ipinakilala siya ni Roger sa pamilya nito at sa mga business partners. Halos hindi siya magkamayaw sa pag-eestima ng mga bisita nila kasama si Roger. May mga pumupuri sa kanya, pero napansin niya rin naman na marami ang hindi natutuwa sa kanilang engagement. Kasama na roon ang isang matandang kamukha ni Lilian. It's okay. Awat sa kanya ni Roger nang magtangka siyang lumapit sa matandang yon para makipagkamustahan. Anong it's okay? Huwag mo na siyang lapitan. Mami siya ni Lilian. She's my former mother-in-law. Hindi ba tayo babati sa kanya? Hindi na kailangan. Dito lang naman siya para makita ka. Babe, kung ano ang puno, siyang bunga. That woman doesn't know how to be happy for other people. Bigla niyang naalala ang scary grandma na sinasabi ni Claudette. Ngayon nilang napagtanto na ito ang lolang tinutukoy ng bata. Nakakatakot nga ang mukha ng nanay ni Lilian. Pagkakapal-kapal pa ng makeup nito
na mas nakadagdag sa matapang nitong aura. Kaya naman pala, nakasiksik lang ngayon si Claudette sa kasama nilang kasambahay at ayaw nitong lumapit sa lola nito. Ngunit ayaw naman niyang maging suplada, kaya naman nilapitan pa rin niya ang matanda. "Hello po, thank you po sa pagpunta." Malambing niyang sabi sa nanay ni Lilian. "Masaya ka bang nakasira ka ng pamilya?" Yun ang sagot ng matanda sa kanya. Hindi niya alam ang isasagot niya, kaya mabuti na lang at nakasunod sa kanya si Roger. Agad siyang itinago nito sa likod. "Mrs. Javier, alam niyo pong matagal na kaming sira ng anak niyo. Bago ko pa nakilala si Camille." "Nasirang pamilya ninyo dahil hindi mo inalagaan ng husto si Lilian. Kinugol mo lang ang oras mo para sa babaeng yan." "So you wanted me to spoil her rotten? Kahit sa inyo nakiusap na ako na pangaralan ninyo ang anak ninyo para maging mabuting ina. Pero wala kayong ginawa. Kaya huwag ninyong sisihin na mapapangasawa ko sa mga nangyari sa amin ni Lilian." "Nakita niyo na ang ginawa ng babaeng yan sa aking son-in-law? He was manipulated," sabi ng matanda sa malakas na boses. Pilit silang inieskandalo, kaya naman nagpatawag na si Roger ng coordinator at guard para mailabas ang nanay ni Lilian. Ngayon, hating-hati na ang pagtanggap sa kanya ng mga tao. Alam niyang hindi siya kabit at lalong hindi siya ang dahilan ng hiwalayan ni na Roger at Lilian, kaya wala siyang ikakahiya. Ang alam niya lang ngayon ay masaya sila ni Roger, pati na si Claudette. Pagkatapos ng party, nag-leave si Roger sa trabaho para lang makasama sila ng anak nito. Sa bahay lang naman sila, pero napuno ng tawanan ang bahay ng mag-ama. Masaya sila sa araw na yon, hanggang sa may tumawag kay Roger. "What? Saang ospital? Papunta na kami." Agad nitong kinarga si Claudette at hinawakan siya sa kamay. "Ano nangyayari? Sino yung tumawag?" "Si Lilian, nagtangkang magpakamatay." Kinuha niya si Claudette mula kay Roger. "Sige na, ihanda mo na ang kotse," sabi niya sa nobyo. "Ano po yung magpakamatay, tita?" tanong sa kanya ng bata. Niyakap niya na lang ang bata. Si Roger na lang ang nagpaliwanag, kaya umiyak si Claudette. Napayakap na lang na mahigpit sa kanya si Claudette. "Tita, magiging okay lang ba si Mami?" "Oo naman, Claudette. Don't worry, nasa ospital na siya." Pagdating nila sa kwarto ni Lilian, tumakbo agad si Claudette papunta sa nanay nito. Kahit si Roger ay lumapit sa dating asawa, naroon lang siya sa malapit sa pinto. "What did you do, Lilian?" tanong ni Roger sa babaeng nakahiga ngayon sa kama. "Mamamatay ako kapag naagaw ka ng iba sa akin. Mas mabuti nang mawala na lang kaysa mapunta ka sa babaeng yan." "Lilian, napag-usapan na natin to. Annulled na tayo. Wala na rin pag-asa pang relasyon natin. Pinakikitunguhan na lang kita dahil ina ka pa rin ng anak ko." "Magbabago na ako. Ayaw mo nang palagi ako lumalabas ng bansa. Sige, dito na lang ako sa tabi ninyo. Aalagaan ko na kayo ng anak natin. Gusto mo ng isa pang anak? Sige, papayag na ako. Hindi na ako magmumodel. Madami na akong tinanggihang offer. Please, Roger, take me back." Gusto niyang maawa kay Lilian. Pero paano naman siya? Paano ang pamilyang pinaplano na nila ni Roger? Napatingin sa kanya ang kanyang nobyo. Pakiramdam niya, piping humihingi ng pasensya ang mga mata nito sa kanya. Binalingan siya ni Lilian. Nagpumilit itong tumayo at lumuhod sa harapan niya. "Please, ibalik mo sa akin ang pamilya ko. Please, babae ka rin. Ayoko silang mawala sa akin." Dahil sa mababaw lang ang luha niya, agad na tumulo ang mga yon dahil sa awa kay Lilian. Imbis na magsalita, lumabas na lang si Camille mula sa kwartong yon at mas lalo niyang naramdaman na sabit lang siya sa buhay ni na Roger at Claudette. Hinintay niyang sundan siya ni Roger, pero wala. Aalis na sana siya roon nang makasalubong niya ang nanay ni Lilian. Hindi nagsalita ang ginang. Basta na lang siya nitong sinampal. "My daughter nearly died because of you. Dahil sa panlalandi mo sa asawa niya. Wala ka ba talagang hiya, ha?
Binigyan ka na ng bahay ni Roger. Gusto mo pa talagang pakasalan ka? Hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Ha? Kabit? Hindi na siya nakaimik. Napapahiya na siya sa maraming tao. Gusto niyang sumagot at gumanti. Pero alam niyang matandaan ang papatulan niya at malaki ang tsansa na mapahabak pa ito kung papatulan niya. Kaya umalis na lang siya. Tumawag siya ng taxi at umuwi sa kanyang bahay. Doon, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-isip kung siya nga ba talaga ang sumira sa pamilya ni Roger. Wala siyang ibang kasalanan kung hindi ang mahalin sina Roger at Claudette. Gusto niya lang na makasama ang mag-ama habang buhay. Wala siyang pakialam sa kahit na ano. Ngunit mukhang malabo na talagang makasama niya pa ang dalawa. Nang halos 2 linggo na siyang hindi kinukontak ng lalaki. Gusto niyang makakuha ng assurance na walang nagbago sa kanilang dalawa. Pero kahit mensahe, ay wala siyang natanggap mula kay Roger. Isang tao lang ang kumontak sa kanya, si Lilian. Bigla itong sumugod sa bahay niya pagkatapos nitong mag-send ng mensahe na gusto siya nitong makausap. Anong ginagawa mo pa rin dito? Ha? Matapang na tanong sa kanya ni Lilian. Si Roger ang nagbigay nito sa akin, kaya siya lang ang pwedeng magpaalis sa akin. Ipinakita sa kanya ni Lilian ang kamay nito bago siya sinampal. Grabe ang kakapalan ng mukha mo! Hindi na siya nagtimpi pa. Ginantihan niya rin ang sampal si Lilian na ikinagulat nito. Nakakarami na kayo sa akin ng nanay mo ha? Hindi niyo ko binayaran para pagsampalin-sampalin lang. Anong ginawa mo sa mag-ama? Ha? You witch! Ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa mag-ama ko? Iginapos? Tinangka pa ulit siyang sampalin ni Lilian, pero sinalagnan niya yon. Hanggang sa nagbuno na silang dalawa sa loob ng bahay niya. Pinatulan na niya ang babae dahil sobra na to. Hindi naman ganun si Roger. Hindi siya basta-basta nawawala ng komunikasyon sa akin. Sigurado kung may ginawa ka na naman para pasunurin siya sa'yo. Kahit nga si Claudette minamanipula mo. Bata lang siya, Lilian. Bata pang anak mo. Kaya hindi mo siya dapat idinadami sa mga problema mo sa buhay. At sino ka para pakialaman ng pagiging ina ko? Wala kang karapatan dahil kabit ka lang. Hindi nga ako kabit dahil hiwalay na kayo bago ako pumasok sa buhay ni Roger. Nababaliw ka na ba talaga? Ako, nagtitimpi lang ako sa'yo dahil ayaw kong makita ng anak mo nag-aaway tayong dalawa. Pero dahil sinusubukan mo ko, sige, lumapit ka. Makipagsabunutan ka. Ginawa nga ni Lilian yon. Nananakit ang anit ni Camille sa sabunot ng babae. Pero hindi naman siya nagpatalo. Iyon ang inabutang tagpo ng mga kapitbahay ni Camille na nakakarinig sa ingay sa loob ng bahay niya. Inawat silang dalawa ng mga nagmagandang loob na tulungan siya. Ngunit bago umalis si Lilian, ay nagbanta ito. Kapag ikaw hindi pa umalis sa bahay na yan at nilubayan ang asawa ko, idadamay ko ang lahat ng taong malapit sa iyo. Hindi ako papayag na basta mo nalang kunin ang pamilya ko sa akin. Ayaw niyang magpasindak sa pagbabanta ni Lilian. Pero nang tawagan siya ng kapatid niya at humihingi ng tulong, doon na siya natakot sa kayang gawin ng baliw na ex ni Roger. Ate, nasaksak ang asawa ko. Kamuntik na nga rin kami ng mga pamangkin mo eh. Hinahanap ka ng mga lalaking yon. Nung nalaman nilang ako ang kapatid mo, ginulo nilang bahay at sinaktan kami. Si John ang napuruhan, ate. Tulungan mo kami. Umiiyak na pakiusap ng kapatid niyang si Candice. Agad siyang nagpunta sa Marikina para tulungan si Candice. Ano ba kasing atraso mo rin sa sumugod, ate? Tanong ng kapatid niya habang umiiyak at nasa labas sila ng ICU at naghihintay sa balita ng doktor. May malaki ka bang utang sa kanila? Wala. Sigurado akong utos yun ng dating asawa ng boyfriend ko. Yung lalaking sinabi mong pakakasalan ka? Oo. Ate naman, bakit naman pumatol ka sa may asawa? Tingnan mo, damay kami. Wala naman kaming alam dyan sa love life mo eh. Pwede bang wag mo naman akong husgahan? Hindi nakasal si Roger sa babaeng yon. Annulled na sila. At pasensya na kung nadamay kayo sa gulo ng buhay ko. Agad na sumama ang loob ni Camille
dahil sa tono ng pananalita ng kanyang kapatid na para bang ibang tao siya. Kapag kaginhawaan ang dala niya, bukas palad siya kung tanggapin. Ngunit ngayong may problema siya sa Lilia na yon, ayaw ng kapatid niyang madamay. Susunod na may magtanong kung kakilala niyo ko, sabihin niyo na lang na hindi, para hindi na kayo madamay. Okay? Nang masiguro niyang bayad na ang lahat ng bills ng kapatid niya sa ospital, ay umalis na rin siya. Pakiramdam niya ay wala siyang puwang doon. Tulad din sa buhay ni na Roger at Claudette. Lumipat siya ng bahay. Wala siyang kinuha kahit isang gamit sa ibinigay ni Roger. At nag-apply siya ulit sa barko. Kahit pina-terminate ni Roger ang kontrata niya, ay gusto pa rin naman siyang kunin ng kanyang employer. Kaya naman sa loob ng 2 buwan, nakasampa ulit siya. Oh, ang haba naman ng uso mo. Inabutan siya ng kaibigang si Carla ng inumin. Namimiss mo yung jowa mong CEO? Hindi ko siya jowa, may asawa na yon. Annulled na nga, diba? Ewan ko, baliw ang ex nun. Bantakin mo ba namang dinamay pang pamilya kong nananahimik at walang alam? Ganun talaga, baka kasi nalaman niyang tanga siya para pakawalan yung jowa mo. Ang kulit mo naman, Carla. Hindi ko nga sabi jowa yun eh. Okay, init naman ang ulo nito. Bumalik ka na rin sa trabaho ah. Huwag mong sayangin yung second chance na ibinigay sa'yo. Oo na. Inubos na niya ang inumin, saka siya bumalik sa mga ginagawa. Mas gusto niya talaga ang magbarko na lang hanggang sa hindi niya kaya. Doon, walang komplikasyon. Hindi palaging masaya, pero hindi naman magulo. Gumugulo lang kapag may guest silang mainitin ang ulo na kayang-kaya naman niyang remedyohan. Mas tahimik ang buhay niya sa barko. Pero namimiss niya sina Roger at Claudette na hanggang ngayon, hindi niya alam kung nasaan na. Ang malinaw lang sa kanya sa ginawa ni Roger na hindi na pag-contact sa kanya ay ang posibilidad na binalikan na nito si Lilian. Ang ipinagdaramdam niya lang ay kung bakit hindi na lang sinabi sa kanya ng lalaki ang totoo at kinailangan pa siya nitong iwan nang wala man lang pasabi. Daig niya pang na-ghost. Binigyan na siya ng bahay, lupa at singsing. Pero sa huli, iiwan din pala siya. Pinilit niyang ipagpatuloy ang buhay niya sa cruise ship. Palagi niyang ine-ensayo ang ngiti niya bago siya humarap sa tao. Lalo na kapag alam niyang malapit na siyang maiyak. Hanggang sa makakita siya ng isang pamilya. May naglalarong mag-asawang guest kasama ang babaeng anak ng mga ito malapit sa pool area. Naalala na naman niya si Roger at Claudette na malaya na lang niyang tumutulo na ang luha niya. Ako na dyan, sabi ni Carlos sa kanya nang makita siyang lumuluha na. Inagaw na nito ang tray na hawak niya para makabalik siya sa quarters. Doon niya iniiyak lahat bago siya lumabas dala ang pilit niyang ngiti. Lumipas ang ilang buwan nang nilulunod niya ang sarili niya sa trabaho na sinasabayan niya ng panalangin na sana makamove on na siya. Kung kailan naman paunti-unti nakakausad na ang puso niya, ay saka naman may pamilyar na guest na bumisita sa kanya sa kanyang kwarto habang oras ng pagtulog niya. Roger? Akala niya pa ay nakakita siya ng multo. Nandito ka? Kakasakay ko lang ng humintutong cruise ship sa London. Oh God, I missed you. Akmang yayakapin siya ni Roger nang matauhan siya. Pinadapuan niya ng sampalang mukha nito. Aray ko naman. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa asawa mo. Babe. Huwag mo kong matawag-tawag na babe. Pagkatapos mo kong hayaang umalis at hindi magparamdam sa akin. I can explain that. Please, makinig ka sa akin. Busy ako, Mr. Castillo. Hindi ako pwedeng makipag-usap sa oras ng trabaho ko. I don't care. Inutusan ko ng lahat ng manager dito na huwag tayong abalahin. Kaya halika na. Hinawakan siya ni Roger sa braso at pilit isinama sa suite nito. Nang pumalag siya, ay bigla na lang siyang binuhat nito na parang baliwala ang kanyang bigat. Ano ba? Ibababo nga ako? Binaba nga siya ni Roger. Pero nangyari lang yon nang maisarado na nito ang pinto ng kwartong inookupan nito.
Hindi na ako bata na kailangan mong utuin at paliwanagan. Alam ko na, Roger. Binalikan mo na si Lilian. What? Why would I do that? Huwag ka na nga magkunwari. 4 na buwan na ako rito. Ganoon katagal mo na akong hindi kinakausap. Dahil nga kailangan kong masiguro na hindi na gagawin ni Lilian yun sa sarili niya. I had to join her therapy sessions. Pinilig din sa akin ng doktor niya na gawin munang makakapagpatahimik sa kalooban niya. Humiling siya ng oras na makasama ko sila ni Claudette. Nakiusap din siya sa tulo ng doktor na huwag muna kitang kausapin. I basically submitted to her demands dahil gusto kong tulungan siya para sa anak ko. Alam mo naman kung gaano kahalaga si Claudette sa akin, di ba? Alam ko. At siya naman talaga ang dapat mong inuuna. Pero mahirap bang sendan ako ng message? Ha? Hindi yung pinagmukha mo kong tanga. Hindi ko alam kung may hinihintay pa ba ako eh. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga sinasabi mo sa akin. O baka nga tama si Lilian at ang nanay niya. Nakabit nga ako. Isang message lang ang hinihintay ko. Hindi mo pa nagawa? I did send you a message, pero obviously, hindi yun nakarating sa'yo. Hindi na kita nagawang kulitin dahil sa dami ng problema sa expansion. Tapos, nalaman ko pang hindi ko anak si Claudette. Ano? Unfortunately, matagal na ako niloloko ni Lilian. Anak niya si Claudette sa lalaking nakainuman niya lang sa BGC. Ang kuya niya mismo nagsabi sa akin. Gawa-gawa niya ang pagpapakamatay para hindi sabihin sa akin ng kapatid niyang totoo. Pero ayaw na ng kuya niyang magsinungaling sa akin. Kaya kinailangan ko rin ng oras para alamin ang totoo. OMG! Kamusta si Claudette? Natutop na lang ni Camille ang sariling bibig dahil sa nalaman. Hindi niya pa alam. Wala na rin akong balak na sabihin pa. Dahil wala naman nagbago. Anak ko pa rin siya. Anak pa rin natin siya. I flew to London as soon as possible. Lalo na nung makumpirma kong bumalik ka na rito. Pagkatapos kong maayos ang lahat 2 months ago, hinanap kita. Bigla ka na lang din umalis sa bahay mo. Kasi pinalayas ako rin ng asawa mo. Sinabi ko na sa'yong hiwalay na kami. Ipinasa ko na sa'yo ang mga papeles na nagpapatunay nun. I am sorry for hurting you nang hindi ko sinasadya. Hinihintay tayo ni Claudette sa Pilipinas. Ngayon nasampahan ko na ng kaso sa Lilian dahil sa pananakit niya sa'yo at sa panloloko niya sa akin. Hindi na niya tayo magugulo pa. Sigurado ka? Baka may sumampal na naman sa akin doon sa mga kakilala ninyo ni Lilian at paratangan ulit akong kabit. Hindi ko na matatanggap yun. Buong buhay ko, nagalit ako sa kabit ng tatay ko at ayokong manira ng pamilya. Hindi ako pinalaking ganun ni nanay. Dahil emosyonal na siya, hindi na niya natanggihan pa ang yakap ni Roger. I'm so sorry. Dahil sa akin, nakatanggap ka ng panghuhusga kahit hindi naman dapat. I should have waited bago kita niligawan at inaya ng kasal. Masyado ko na-excite na makasama ka na habang buhay. Hindi ko inakalang maghahapol pa ng ganun si Lilian. At dahil ang lahat yun sa market value ng kumpanya ko. Galing mismo sa bibig niya na gusto niyang magkabalikan kami dahil marami siyang gustong ipagawa sa katawan niya. I am nothing but a bank account to her. Ikaw lang naman na nagparamdam sa akin ng respeto at tunay na pagmamahal eh. Kaya please Camille, give me one more chance. Ang CEO na nakilala niyang tikasin at prominente, umiiyak ngayon sa harap niya. Huwag niya lang iwan. Hindi agad lumambot ang puso niya. Pero nang maramdaman niyang sincero ang lalaki sa paghingi ng tawad, hindi na rin niya kinaya pang tiisin ito. Yumakap na siya sa kanyang fiancé na agad siyang binuhat at hinalikan. Nagtuloy-tuloy ang kanilang kaligayahan nang tuluyan na silang ikasal. Legal niyang naampon si Claudette at nasundan pa ito ng isang cute na baby boy, si Roge. Hindi man tunay na magkapatid sina Claudette at Roge, alam ni Camille na magmamahalan ng mga anak niya dahil araw-araw nilang binubusog sa pagmamahal ang kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!